Hello guys, hello Virgo. Welcome dito sa aking channel, Palaran 888. Virgo, alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy. April 1 to 7, 2024 para sa lahat ng Virgo friends natin. Okay, kung bago kayo sa channel ko, please paki-press ang notification bell button guys para kayong unang makapanood sa ating mga videos na ina-upload. Okay. Virgo, 3 cards. A blessing for peace of mind, number 32, 5, and 11. A blessing on the children. A blessing on the senses that give the world to you. Ooh. So, yun. Virgo, this week daw ay makakatanggap ka ng biyaya sa peace of mind. Diba? Kung may mga 32 ka sa buhay mo, may mga number 5 ka. Like, marami kang mga inaalala sa buhay. Ang dami mong concerns, ang dami mong mga ino-overthink, ino-overanalyze. This week daw, makakapagpahinga ka. Yung isip mo, magkakaroon ng peace of mind dahil may isip mo yung solusyon and at the same time, magkakaroon ka ng peace of mind. Number 11, manifestation. If may anak ka Virgo, blessed ka sa pagkakaroon ng anak na yan. Or kung ikaw ay anak mismo, blessed ka sa parents mo or yung parents mo ay blessed ka sa pagkakaroon sa kanila. Okay? And last card natin dito sa first deck is a blessing on the senses that give the world to you. So, blessing ka din sa pagkakaroon ng common sense. 'Di ba? So, kasi 'di ba, hindi lahat ng tao may common sense. So, this week, blessing yung common sense mo dahil matutulungan ka nito sa lahat ng mga posibleng decision making na gagawin mo. And at the same time, blessed ka Virgo kasi na-express mo kung ano yung gusto mo, nakakain mo kung anong gusto mo, nararamdaman mo kung anong gusto mo, nasasabi mo yung lahat ng gusto mo, parang gano'n. So, yun ang sinasabi ng baraha. Okay, number 7 din to. 77, triumphant success, victory. So, Virgo, nakikita natin dito na nasa waiting game ka. Naghihintay ka. It's either ng promotion, graduation, recognition, rewards, awards, promotion, salary increase, breakthrough, ano pa ba, blessings. May hinihintay ka dito ang victory and success. Nandun ka na sa waiting game eh. Naghihintay ka. Oras na lang yung hinihintay mo. Okay, reverse. Reverse na, mag-iingat ka kasi naka-reverse ito na it's either kasal, Virgo. It's either kasal, it's either relationship, stable relation. Naka-reverse siya. Kung makikita mo dito, this week mag-iingat ka. Okay? Mag-iingat ka. Lalo na kung ikaw ay kasal. Kasal ka ha. Like yung kasal talaga kayo sa West or sa pare or sa kung ano pa man. Kontrata sa trabaho. Kasi meron ditong justice. So, sinasabi ng baraha, if ever na may kontrata ka, kasal ka, or kung ano pa man, ano man yung sitwasyon mo sa buhay na may commitment ka, yung committed relationship, dito pwedeng kontrata to. Pwedeng kasal nga to, or pwedeng kontrata sa trabaho. Ingat-ingat ka, dahil sa linggong ito, posibleng ikaw ay matraidor. Okay? So, bigla mong matutuklasan na posibleng yung karelasyon mo, yung asawa mo, may other party, or sa trabaho, pwede kang i-backstab, pwede kang traidorin ng mga tao, mga kasama mo sa trabaho. Okay.
Okay, new beginnings, fertility. Kung makikita mo dito sa fertility na to, make sure na inaalagaan mo yung sarili mo. Unang-una, if mother ka, kailangan ka ng anak mo, if may anak ka. Pangalawa, maraming success, triumphant success and victory na posibleng darating sa buhay mo, or marami kang ideas, inspiration para magsimula. It's either relationship man yan or financial, na kailangan mong bigyan ng pansin, bigyan mo siya ng protection. So, ano yung ibig sabihin yan? Sa trabaho to unahin natin sa trabaho. If ever may trabaho ka sa ngayon, mag-iingat ka sa pagtitiwala sa mga tao sa paligid mo, lalo na katrabaho mo, or lalo na bago mo lang kakilala. Relationship, ganun din, huwag ka agad-agad magtitiwala. And at the same time, sinasabi ng baraha sa'yo dito na posibleng makaramdam ka ng pagod dahil physical body, natural, tao ka lang, siguro everyday ka nagtatrabaho, or pwedeng sa relationship, ikaw yung tumatrabaho sa relationship mo, ikaw yung nagwo-work sa relationship, like ikaw yung nag-aayos ng mga issue, or ikaw yung gumagawa ng sitwasyon para maging maayos yung situation mo sa relationship. Dito naman, sinasabi ng barahan na posibleng sa linggong ito ay makatanggap ka ng invitation. Diba? So, posibleng makatanggap ka ng invitation. It's either birthday, or pwedeng reunion, kasal, or anumang klase ng invitation na yan na pwedeng may kasiyahan, kainan, inuman, or paano pa man. Or if ever na pagod ka na sa trabaho, pagod ka na sa pakikibaka sa buhay, hanapin mo daw sa linggong ito yung oras para makapagsaya ka, para magkaroon ka naman ng time para sa sarili mo, para makapagpahinga ka. Kasi kung makikita mo dito, napaka-workaholic mo, diba? Nakikita ko wala ka ng oras para sa mga tao sa paligid mo, like friends, relatives, or yung mga taong importante sa'yo. Kasi focus ka sa trabaho mo. Ang iba din sa inyo dito is pwedeng gustong bumalik sa dati nilang pinagtatrabahuhan, or yung iba is gustong bumalik sa dating buhay nila. Okay, so yun. Ang nakikita ko sa'yo dito na this week, ang focus mo is makapag-ipon ng pera. Ang focus mo sa linggong ito is trabaho ng trabaho, kailangan magtrabaho, kailangan kumayod. Kasi ayaw mo nang bumalik yung dating buhay mo na wala kang ipon. Kasi ngayon, ang goal mo is makapag-ipon ng pera. Gusto mong, yung parang yun yung purpose mo magtrabaho ka para sa pamilya, para makapag-ipon, para ma-provide mo kung ano yung gusto nila. Okay? Thank you guys. Bye!